Ngayon nga pala guys ay may dumating naman tayong parcel. Ito nga pala hindi sa akin. Ito ay pa-order lang sa akin ng aming kapitbahay na solar lamp. Nainggit kasi sila. Nainggit, hindi naman sila nainggit. Ano lang, natutuwa lang kasi mga solar lamp namin. Kasi binigyan ko sila dati ng isa pang solar lamp. At yun, natuwa dun sa solar lamp. Nagpa-order pa. Nagustuhan daw. Yun, nagpa-order pa ng dalawa. So, tingnan natin ngayon to. Kung same pa rin ang quality na natatanggap natin. Ito nga pala guys, hindi bigay. Ito ay talagang order, bili. Kaya talaga yung makikita natin ngayon ay ito talaga yung actual na appearance na kanilang product. Although hindi pa naman tayo binibigyan ng seller nito, talagang goods pa din naman lahat. Hindi nga pala ako kilala ng seller. Hindi ako nagpapakilala kasi para maging fair yung kanilang pagtrato sa mga customer. Minsan kasi pag kilala na yung mga influencer, nagiging bias, ginagandahan, tapos sa mga usual buyer lang, hindi okay. So ito, meron tayong extension pa. Sabi kasi nung kapitbahay namin, medyo ma-auto daw yung wire ng nakaraan. Kaya ang ginawa ko, orderan ko din ng extension wire pa. So ito yon, another 5 meter na wire. Pag ito pa naman hindi umabot sa kanilang bubong, kainaman na. Ito yung kanilang 400 watts. Tingnan nyo kung gaano kalaki. Ayan. Malaki siya. Tapos syempre kada package, meron din kasamang screw at battery para sa remote. Isa-isahin na natin yan kung gagana. Ayan. O diba? Medyo malamlam yung ilaw niya ngayon kasi siguro hindi siya full charge. So bukas ng umaga, ibibilad ko na siya sa sikat ng araw. Ay, anong nangyari? Umilaw yung nasa loob kasi naabot ng remote. Ay, ito. Ayan. Patayin natin yan. Off. Ah, namatay pati yung ilaw ko sa taas. On. Ayan. Connected lahat sa isang remote. Yung ilaw ko sa taas, namatay din. Tapos ito, meron din siyang remote at battery. Tapos yung kanila naman solar panel. Ito. Ito lang yung ayaw ko dito sa kanilang mga package. Katulad dito, wala nakalagay kung ilang watts siya. Tapos yung solar panel, wala din nakalagay. Kaya mahirapan ka kung totoo ba yung dumadating sa yung product or pinalta nila. Hindi mo malaman kung alin yung totoo. Ito yung solar panel. Ay, gagi. Ayun, natagtag pala. Akala ko wala. Oh, medyo may sabit sila ngayon Ito, natagtag yung taklob. Tapos din naman, parang mabilis siyang mahahalit dito pag nahigit. So, ang gagawin ko ay lalagyan ko ng stick glue din Ito ayan pag inano mo yan din ito, mabilis siya matagtag. Baka mahigit ng ganun mapuputol yan. Lalagyan ko na lang siya dito ng stick glue. Dito naman tayo sa isang solar panel. Oops. Okay. Ito yung U-frame. Tapos, ito yung solar panel, yung likod naman, ayun. Napapansin ko wala silang mga lock dito sa, kaya delikado talaga pag nahigit. Lalagyan ko tuloy ito ng mga, stick glue. Pag nahigit kasi yon tapos maluwag, masisira. Hindi na mag-charge yung battery ng solar lamp. So, ito. Okay na. Tiered na naman tayo dito sa ating solar lamp natin. Tingnan natin kung ano yung kanyang battery sa loob. Ito. Pero tingin ko siya ay naka Life PO4. Usually kasi yung mga nabubuksan ko nito, Life PO4 na yung battery kaya maganda naman. Ang tanong, may BMS ba? Ayan, Life PO4. Tapos, ilang ampere hour ba to? Life PO4, 5 ampere hour. Tapos, ito, nababakatan natin. Mayroon siyang kasamang BMS. Ito. Ayan. Pero mas maganda kung itetest na rin natin yung kanyang tunay na capacity. Kung talagang 4 ampere hour nga siya. Itetest ko na rin pala muna yung kanyang battery kung may laman ba. Ayan, nasa 3.3.
Wala siya sa 100%, siguro nasa ano lang yan, 50%. So, ang gagawin ko, i-full charge ko na muna. Para nga pala siya may charge, dito ko siya lalagyan ng charger. Ito, 5 volts para sa solar panel. Ayan. Tapos, dito ko isasaksak sa power bank. 5 volts lang, pwede na yan, gagana na yan. Ayan. So, yun, as we can see, nagkakulay green. That means siya ay nagcha-charge na. So, eto na, tumigil na. Ayan. And as we can see, nakakuha naman tayo ng 4.93 ampere hour. So, hindi na siya umabot ng 5 ampere hour, pero legit naman siya na nasa 5 ampere hour kasi meron pa siyang tirang power ngayon. Hindi pa siya talaga nalolobat. And then, ito nga pala guys, yung kanilang solar panel. Ayan. Bali, dalawa din kasi dalawa itong in-order ko. Okay naman yung kanilang solar panel. Malalaki naman yung solar cell, no? Mahahaba siya. Kahit maliit yung mismo solar panel, pero yung solar cell sa loob, ayan, makakapal. Mahaba pala. Malapad. Ito na yung kanilang mga solar panel. Nilagay ko na muna sa bubong. Tapos ito kapag nagcha-charge, meron silang kulay green sa ilalim. So ito na guys, ngayon hapon na, alas 6 na ng hapon. Try na natin itong pailawin kung kaya ba nitong umabot ng magdamag. Dito ko muna siya ilalagay sa taas. Dini, tinagtag ko yung isa naming ilaw. Para yan muna yung matry natin. Ito yung remote, power on. Ayan. Eto na guys, umaga na, 8:30 na ng umaga. Hindi ko siya napapatay. Ayan o, umiilaw pa rin siya ngayon. Yun nga lang, syempre mahina na kasi hindi naman siya nakakonect sa solar panel. Pero ang good news dyan is kaya niya humabot ng magdamag. Sobra-sobra pa guys. Ayan o, tagal niya malobat. Pwede na to. Ayun guys, base sa experience ko, okay naman tong ating solar lamp na to. Okay naman yung kanyang battery at legit naman. Ilalagay ko nga pala yung link natin sa ating description box below tsaka sa ating comment section. Kung gusto nyo bumili, i-click nyo lang yon para madalig to yung mapunta sa binilang ko nito sa Shopee.